Ngayong gabi ng Friday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na dito sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Sabir Gabriel. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ng gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Naririnig po ba ako? Naam ya Ustad. Wadih. Uh, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Unang-una sa lahat, ang papuri ay nararapat lang sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapala sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mabiyayang araw na ipinagkaloob niya sa atin, ang araw ng Jum'ah, na kung saan ibiniyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa linggo-linggo na pagdiriwang pagpapala rito. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang gabay ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa kaniyang khutbatul wida', kama rawa al-Imam Muslim, an yaqul amma ba'd, fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng pinakamainam na salita ay ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pinakamainam na gabay ay ang Nabi o ang gabay ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ng Muhammad. At ang pinakamasama sa mga bagay ay ang pagbabago rito, at ang lahat ng bid'a o pagbabago ay kaligawan. Ibadallah, katotohanan ng paghahawak sa sunna o kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakaprotekta ito sa isang alipin mula sa kaligawan at ginagabayan ito patungo sa tamang landas at tamang daan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Sa ayon kay Muslim o sa kanyang hadith, mula sa hadith ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة النبي. Mula sa hadith ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, katotohanan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, katotohanan kami
ay nag-iwan sa inyo ng isang bagay na kailanman ay hindi kayo maliligaw kapag inyo itong pinanghawakan. Kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Ang aklat o libro ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran, ang pamamaraan ng kanyang sugo o propeta. Na nararapat sa isang Muslim mga alipin ng Allah na sa lahat ng bagay o oras o sitwasyon ay kanyang inilalagay ang kanyang sarili o ibinabalik ang lahat ng sitwasyon o bagay na hindi niya ito mapag-uunawaan sa kaya niya o sa sarili niyang pag-iisip o pangunawa. Bagkus ibabalik niya ito mula o patungo sa kitab ng Allah, ang Quran at sunna ng sugo niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, at kung kayo ay hindi magkasundo hinggil sa anumang bagay, inyong isang guni ito sa Allah at sa kanyang sugo. Kung tunay nga na kayo ay naniniwala sa Allah at sa huling araw, iyan ang pinakamabuting paraan at higit na makahulugan bilang paliwanag. Mga alipin ng Allah, sinabi ni Imam Ibn Kathir, rahimahullah, sa pagtatafsir niya sa aya na ito, sinabi ni Mujahid at iba pa sa mga salaf, ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hadha amrun min Allah azza wa jal bi anna kulla shay'in tanaza'a an-nasu fihi min usul ad-din wa furu'ihi an yuraddu at-tanazu' fi dhalika ila al-kitab wa sunnah. Sinabi ng Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang tafsir, pagtatafsir dito, sabi ni Mujahid at iba pang mga salaf, ay yung pagbabalik sa kitabullah at sunna niya o ng kanyang sugo, wa hadha amru min Allah. Ito ay utos mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatotohanan lahat ng bagay na kung saan hindi nagkasundo rito ang mga tao mula sa mga usul ng din at kanyang mga sanga o ang furu' nito, ay ang ibalik ang hindi pagkakaunawaan na ito sa kitab ng Allah at kanyang sunnah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. At kung anuman ang bagay na kung saan hindi kayo nagkaisa sa isang bagay, fa hukmuhu ila Allah. At ang hukom nito ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa maraming hadith at Quran na kung saan nag-i-encourage para sa paghahawak o panghahawak natin sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala at pamamaraan ng kanyang sugo at pagsunod dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, sumunod kayo sa katauhan sa anumang ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon. At huwag kayong sumunod sa ibang awliya o tagapangalaga bukod sa Kanya. Sadyang napakaliit ng inyong pag-aalaala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratim mustaqim. Kaya panghawakan o sundin mo ang anumang ipinahayag sa iyo. Katotohanan, ikaw ay nasa matuwid na landas. Nagsabi rin siya,
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sinabi ng Allah, pagkaraan, ikaw o Muhammad, ay aming inilagay sa isang payak na pamamaraang nauukol sa paksang relihiyon. Kaya ito ay iyong sundin at huwag mong sundin ang mga pagkiling niya o mga hindi nakakaalam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah, فَعَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ إِلَّا تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. ولهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستنير فهذا أصل أهل السنة. Sinabi ni Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah, ang bawat mananampalataya ay hindi dapat magsalita tungkol sa anumang relihiyon maliban sa alinsunod sa dinala ng sugo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Sheikh bin Taymiyyah rahimahullah, at mula o hindi nagsasalita sa mga bagay mula sa relihiyon maliban na lang ito ay sunod sa kung anuman na dumating sa Rasul sallallahu alaihi wasallam at hindi nangunguna sa kahit na ano rito bagkus tumitingin sa kung anuman ang sinabi nito. Fayakunu qawluhu tabi'an liqawli, at mangyayari ang kanyang sinabi ay sunod o alinsunod sa kung anuman ang sinabi ng Nabi. At ang kanyang gawain ay sunod sa kung anuman ang ipinag-utos niya. Fakada kana as-sahaba wa man salaka sabilahu min at-tabi'in. At ganyan din ang mga sahaba at sinuman tumahak ng kanilang daan mula sa mga tabi'in at a'immatul muslimin. Falihada lam yakun ahadun minhum yu'aridu an-nusus bima'qulihi. At dahil doon wala ni isa sa kanila ang hindi o sumusuway, wala ni isa sa kanila ang sumusuway o sumisira sa kung anuman na lumabas sa hadith sa pamamagitan ng kanilang pag-iisip mula sa kanilang logical thinking. At hindi sila gumagawa ng panibago pa sa kanilang reliyon maliban na lamang sa mga bagay na dumaan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. At kapag ginusto nila na malaman ng isang bagay mula sa relihiyon o sinabi, tumitingin sila sa kung ano man sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kitab at ang kanyang sunnah ng kanyang Nabi. At mula sa kanila, at dahil doon, sila ay nag-aaral at sa pamamagitan noon, sila ay nagsasalita. At sa kanila o doon, dahil doon, sila ay tumitingin at nag-isip. At sa pamamagitan nito ay sila ay tumatahak at naghahanap ng liwanag. At ito ang asal o yung foundation o roots ng mga taong humahawak sa sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Wa ma salaha bihi awwaluha kitabullah wa sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Imam Malik, hindi magiging maayos ang mga taong ang nasyon ng mga nahuli maliban na lang kung hindi na ireforma o naging maayos ang mga yaong nauna. Ang mga yaong nauna ay ang kitabullah wa sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala,
ang panghawakan natin ng Quran at Sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay magdudulot ito ng ating pagkawagi o success mula sa mga bagay na nakakaligaw patungong fitna na makakasira sa ating din at ating sarili. Maraming hadith na dumating, maraming tamang hadith o mga sahih hadith na kung saan tumutukoy na sino man ang panghawakan niya, kung ano man ang dumating sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sila ay yaong mga taong nagsitagumpay. Mula sa hadith ni Arbad bin Sariya, قال صلى بنا رسول الله ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayon sa hadith ni Irbad, siya nagsabi, nagsala ang Nabi sallallahu alaihi wasallam isa sa mga araw o isang araw nagsala sa amin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at siya'y humarap sa amin at siya'y nagsalaysay o nagbigay ng speech na kung saan nagbigay o nagpalabas o nagpaluha sa aming mga mata at nagpasakit o nagparamdam sa aming mga puso ng hinanakit. Faqala qail ya Rasulullah ka'anna hadhihi maw'izatun muwadda'. O sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang itong maw'izah, itong iyong speech ay iyong huling speech. Ano ang iyong ibibigay sa amin o sasabihin? Faqala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'a wa inna 'abdan habashiyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. At katotohanan ang isang alipin na Habashi at katotohanan mula sa inyo ay mamumuhay pagkatapos ko at makakakita o matutunghayan niya ang iba't ibang uri o napakaraming hindi pagkakaunawaan. Fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. At nararapat sa inyo na panghawakan ang aking sunna at sunna ng mga khulafa ar-rashidin at panghawakan nyo ito at inyong kagatin ito sa pamamagitan ng inyong mga ngipin wa iyyakum wa muhdathatul umur. At lumayo kayo mula sa mga pagbabago o mga bagong bagay. Dahil katotohanan ng pagbabago ay bid'ah at lahat ng bid'ah ay kaligawan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano natin pangahawakan ng kitab wa sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katotohanan ating pangahawakan ang sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan na manumbalik tayo sa Quran at sa kaniyang sunnah at sa pamamagitan ng pangunawa ng mga yaong ulama na mga nauna sa atin at ang mga imam na mga nauna sa atin. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, inyong pakinggan
ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِيَاءِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag may dumating sa kanila na impormasyon tungkol sa seguridad o takot, na i-broadcast nila ito, ngunit kung ibinalik nila ito sa mensahero, sa mga may otoridad sa kanila, ang mga kabilang sa kanila ay nagsisiyasat nito ay malalaman ang tungkol dito. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat sa isang mananampalataya na panghawakan niya ang sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay hindi tayo makaalis o maligaw sa kung anumang mga pagbabago sa ating relihiyon. Kaya alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, panghawakan ang sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at huwag na huwag natin ibase ang ating pamamaraan o ang Islam sa mga yaong taong ginagamit ang kanilang sariling pagnanais at kanilang kaisipan upang sa gayon ay gawin nila ang Islam na pumayag sa kanila at ang hindi sila pumayag sa kung anuman ang tamang katuruan ng Islam. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mararapat sa isang Muslim ang pagsunod at ang paghawak mismo ng sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At kung sakaling magkaroon ng hindi pagkakaunawa ng mga ulama, ating siyasatin o pag-alamin ang itong mga problema na ito sa pamamagitan ng pagbabalik natin ng impormasyon o paghahanap ng impormasyon sa sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang Quran. Hanggang dito lang lamang mga alipin ng Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Ustad Sabir Gabriel. At bago ang lahat at ating tatanungin ang ating tagapagsalita kung siya ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa inyo. Yeah, Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating mga tagapakinig? Waalaikumsalam. Hindi ko po muna ngayon makakapagbigay ng katanungan sapagkat mayroon po akong gagawin pa po. Pagpasensyahan niyo na po ako. Naam ya Sheikhana, labas ya Sheikh. So jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil sa inyong kaalaman na naibahagi sa amin. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikhana ay aming hinihiling sa inyo na magbigay ng panghuling salita at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Bago ko po tapusin itong aking muhadara, warning lang po, no? Sa mga, dahil sa naging topic natin ay patungkol sa panghahawak sa sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay nalalapit na naman po ulit yung pagdiriwang nila ng Maulidun Nabi, at wag na wag po tayong kagaya sa mga yaong taong nagdiriwang ng kapanganakan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na taliwas naman sa sugo niya mismo. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, panghawakan natin ng pamamaraan o yung sugo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam o yung sunnah niya at ang Quran ng Allah. At hanggang dito na lamang.
basahin na lang natin yung kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.